Yan po ang mahabang speech ni Esteban, no? Um, yung mga nanonood po ng recording nito, pakibasa na lang po from chapter 6 to chapter 8 verse 1, no, bago nyo po pakinggan itong recording ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So sa mga nakaraang linggo, nakita po natin yung mga Bible characters na ginamit ng Diyos para palakasin, para pagtibayin ang mga sinaunang iglesia. Nandun po si Apollos sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos. Tapos sumunod si Bernabe sa pagiging encouraging niya at saka sa pagdi-disciple niya. No, dahil po sa pagdi-disciple ni Bernabe sa ilang mga kapatid doon sa sinaunang iglesia, nagkaroon po tayo ng sulat ni Marcos at saka mga sulat ni Pablo. Pero si Bernabe po mismo wala tayong mababasang isinulat niya. No, pero yung mga disciple niya, si Marcos at saka si Pablo, parehas po silang mga nagsulat at marami pa nga ang sulat ni Pablo, di ba? So yan po yung ilang mga epekto ng pagtulong nila sa sinaunang iglesia. Tapos last Sunday nga nakita po natin ang buhay ni Silas at sa pamamagitan niya ay tinuruan ang mga sinaunang mananampalataya na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos at ganun din syempre sa mga pinaglilingkuran nilang mga kapatid. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang buhay ni Stephen o sa Tagalog ay kilalang Esteban at titingnan po natin ang pinakita niyang napakagandang halimbawa sa buhay niya kung sino ba talaga ang dapat tularan ng mga mananampalataya. Marami na pong nangaral tungkol kay Kristo. Isa na po ako doon. Pero alam niyo po, napakakonti ng makikitaan ng buhay ng Panginoong Hesus. At si Stephen ay masasabi nating isa doon sa mga taong yun na nabuhay na nagpakita na tinutularan niya talaga ang Panginoong Hesus. Kaya naman yung hamon po ng buhay ni Stephen sa atin sa umagang ito ay ito. Dapat sikapin ng bawat mananampalataya na maging kawangis ni Kristo. More like the Master. Yan po ang hamon ng buhay ni Stephen sa atin. Dapat ang bawat isa sa atin ay sikaping maging kawangis o katulad ng Panginoong Hesus. Hindi po maging kawangis ni Kuya Jem, hindi maging kawangis ni Kuya Jepoy o ni Kuya JL, kundi si Kristo lang. Si Pablo nga po, di ba? Super apostle ang tingin sa kanya. Pero ano po ang sinabi niya? Hindi rin niya dinirect yung mga tao sa kanyang sarili. Ang sabi niya doon sa 1 Corinthians 11, tularan ninyo ako kung paanong tinutularan ko si Kristo. Hindi niya sinabing tularan niyo ako, period. Ang sabi niya, tularan ninyo ako. Ano ba yung tutularan daw nila kay Pablo? Tinutularan ni Pablo si Kristo. So dapat yung mga taga-Korinto, tularan din nila si Kristo. Siya po ang dapat nating gayahin. At doon po sa Romans chapter 8, tinuro po ni Pablo kung ano yung predestination nating mga mananampalataya. Ang predestination natin o ang itinakda ng Diyos para sa mga mananampalataya ay maging kawangis o maging katulad ni Kristo. So yan po ang dapat nating sikaping mangyari sa buhay natin. Sikapin nating maging kawangis ng Panginoong Hesus. Ngayon, bago po natin pag-usapan yung mga detalye sa buhay ni Stephen, kung paano siya naging kawangis ng ating Panginoong Hesus, magandang tingnan po muna natin kung paano siya dinescribe ng scriptures. Doon po sa binasa natin, dito pa lang po sa description kay Stephen, napakalaking hamon na nito sa atin eh. Si Stephen po ay isa sa mga napili ng mga members ng Jerusalem Church dahil pumasa siya dun sa qualification na sinet ng mga apostol sa Acts chapter 6 verse 3. So dahil pumasa po siya doon, masasabi natin na yung mga qualifications na mababasa natin doon ay makikita sa buhay ni Stephen. Ano po yung mga qualifications na nandun? Una, may good reputation, malinis na pangalan. Ikalawa, sabi doon, puspos dapat ng karunungan at ng banal na espiritu, full of wisdom and of the Holy Spirit. Ngayon, pag sinabi pong full of the Holy Spirit, mga kapatid, hindi po ito yung bigla ka na lang lulutang sa kinaupuan mo
No, o kaya bigla kang magsasalita ng iba't ibang lengguwahe. Hindi po 'yon ang pagiging filled ng Holy Spirit. Ano ba ang ibig sabihin ng ikaw ay mapuspos ng Holy Spirit? Ang isang mananampalataya na puspos ng Holy Spirit ay kontrolado ng Holy Spirit. Ibig pong sabihin nito, ang bunga ng Holy Spirit ay kitang-kita sa buhay niya. Ano po yung bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Yan po yung siyam na bumubuo sa iisang bunga ng banal na Espiritu. At yan ay kitang-kita kay Esteban. Nagmamanifest yan sa kanya. Yan po ang pagiging filled of the Holy Spirit, full of the Holy Spirit. At maliban po doon, ang pagiging full of the Holy Spirit ay sensitibo at sumusunod dito sa buhay na salita ng Diyos. Kasi sino po ang author nito? Ang Holy Spirit. Siya din yung gumabay doon sa mga sumulat dito sa binabasa po nating Biblia ayon kay Pedro. No? Kaya yung isang taong full of the Holy Spirit, very sensitive siya at sinisikap niyang iayon ang buhay niya sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang Holy Spirit din po ay isa sa tungkulin ng Holy Spirit ay ang i-glorify ang Panginoong Hesus. Ang ipaalala sa atin kung ano yung mga sinabi niya o mga itinuro niya. Ang turuan tayo o gubayan tayo sa anumang ginagawa natin. Kaya ang isa pang manifestation ng pagiging full of the Holy Spirit ay ang pagiging kawangis ni Kristo. So si Stephen, ang description po sa kanya, he is full of wisdom, he is full of the Holy Spirit. And then dun sa verse 5, makikita nyo rin po doon yung iba pang full. Inulit po doon yung full of the Holy Spirit, pero may bago pong idinagdag dyan si Luke. Full of faith. Puspos ng pananampalataya. Tapos kung meron po kayong English translations dyan, doon sa verse 8, Acts 6 verse 8, may dalawang full din na binanggit doon para kay Stephen. Full of grace and power. Full of grace and power. No, ang dami pong full sa description kay Stephen. Full of wisdom, full of the Holy Spirit, full of faith, full of grace, full of power. Tapos maganda yung pangalan niya, malinis ang pangalan niya. May good reputation siya. Kaya yung pangalan pa lang, yung pagkaka-describe pa lang po kay Stephen, naghahamon na sa atin na sana naisin din natin ito na ito yung maging description sa atin. Paano mo i-describe si Kim? Paano mo i-describe si Ate Len? No? Paano mo i-describe si Bea? Ang pangit po sigurong pakinggan kung yung description sa inyo, di ba, ay walang malinis na pangalan, kulang sa pananampalataya, kulang sa ano pa yung full kay Stephen? Full of faith, full of grace, kulang sa biyaya, kulang sa kapangyarihan, walang bakas ng banal na espiritu. No, ang pangit pong description 'yun kung 'yun ang gagamitin para ilarawan tayo. Pero sana nga po sikapin natin na kung paano din dinescribe si Stephen ng scriptures ay maging ganon din tayo. Ngayon, ano po ang kinalabasan nitong pagiging filled ni Stephen? Ano ang result nitong fullness niya? Ito po ay nag-lead sa pagiging kawangis niya ng kanyang master. Naging kawangis niya ang kanyang Panginoon sa paglilingkod, sa pagsasalita, at kahit sa kanyang kamatayan. Yang tatlong areas po na yan, makikita natin dun sa mahabang binasa natin kanina, makikita natin kung paano naging katulad ni Stephen ang kanyang master sa paglilingkod, sa kanyang pagsasalita, at sa kanyang pagkamatay. Unahin po natin yung kanyang paglilingkod. Si Stephen, gaya po nung ating nabasa, siya po ang isa sa mga napili dun sa 7 para maglingkod dun sa mga kapatid na balo. Mga wala na po itong suporta na nakukuha sa kanilang pamilya at wala na rin po silang benefits na nakukuha mula sa sinagoga. Narinig po natin yan kay Kuya Tim last Sunday. Diba kapag sumampalataya kay Kristo, putol lahat ng benefits na natatanggap mo mula sa sinagoga. So pinaglingkuran po ni Stephen itong mga kapatid na ito. At sa paglilingkod niya sa kanila, in a way na tulungan niya rin, na paglingkuran niya rin yung mga apostol.
Dahil nakapag-focus ngayon itong mga alagad sa kanilang pangangaral at saka pananalangin. So natulungan po niya itong mga taong ito. Si Stephen, pansinin niyo po, dun sa binasa natin, napakahusay niyang magsalita, napakahusay niyang makipagkatwiranan, pero hindi po siya nagsabi o nagreklamo na kaya ko rin naman yung ginagawa ng mga apostol eh. Galing ko ngang makipagdebate eh. Ba't ito lang yung ibibigay sa akin? Hindi po ganong mag-isip si Stephen. Kung ano yung nakita niyang pangangailangan sa gawain ng Panginoon at yun yung kinausap siya ang nilapitan para punan yung tungkulin na yon, tumugon siya with a humble heart. At pinaglingkuran niya ang Panginoon with all his best. No, yan po ang makikita natin sa ginawa ni Stephen. Actually, hindi lang po dun sa kanyang buhay. Sa buhay niya, natulungan niya yung mga kapatid sa Panginoon. And even dun sa pagkamatay niya, tingnan niyo po yung mga naging epekto ng paggamit o paglilingkod ni Stephen. Dun sa verse 7, patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Dahil dun sa nakatulong si Stephen dun sa ministry ng mga apostol. No, hindi na po sila distracted. Nakapag-focus ngayon yung mga apostol sa pangangaral at pananalangin. And even sa kamatayan ni Stephen, nagamit po siya ng Diyos para lumawak din ang ebanghelyo. Sabi po doon sa Acts chapter 8 verse 4, ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Now, even in his death, nagamit po yun ng Panginoon para kumalat ang ebanghelyo, para kumalat ang magandang balita. Kaya magandang tanungin po natin ang ating sarili. Yung mga may ministries na po na pinaglilingkuran dyan. Doon ba sa pinasok nating ministry, tayo ay nagagamit ng Panginoon? Naglilingkod ba tayo sa Kanya? At ang nagiging resulta nito ay ang paglawak ng gawain o ang pagiging mabunga ng gawain ng Panginoon. Ano po ang resulta nung pagkilos natin doon sa mga ministries na yon? At maliban po doon sa ating ginagawang paglilingkod, sino po ang pinaglilingkuran natin? Ang Panginoon ba ang ating pinaglilingkuran? Talaga bang yung mga kapatid ang ating pinaglilingkuran? O ang ginagawa po nating paglilingkod ay para lang sa ating sarili? Napakaganda po ng reminder ni Pablo dun sa Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Ang sabi po ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit yung pagiging alipin, yung pagiging servant, ang Panginoong Jesus din ang sinasabi ni Pablo dito na dapat nating tularan. Na hindi natin dapat ilalagay sa mas importanteng kalagayan yung sarili natin over dun sa ibang mga kapatid. Kaya nga po yung Panginoon din mismo natin ang nagsabi sa Mark chapter 10 verse 45. Sabi po ng Panginoong Jesus, Mark 10 verse 45, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Kung hindi po tayo naglilingkod, hindi po natin tinutularan ang ating Panginoon. Hindi po natin siya ginagaya. Ang paglilingkod o ang pagiging servant ay isa sa mga dapat nating tularan sa Panginoong Jesus. Hindi po ito para lang sa mga matatagal ng mananampalataya. Hindi po ito para lang doon sa mga church leaders o yung mga nakapag-aaral sa Biblia. Hindi lang po ito para sa kanila. Ito po ay kahit doon sa mga bagong mananampalataya. Ang Thessalonians po ay isinulat ni Pablo sa isang napakabatang iglesia. Ang Thessalonica ay iniwan niya, according po sa mga Bible scholars, siguro mga 3 weeks to 3 months old pa lang ang Thessalonians nang iwan niya ito. Kaya nung sinulatan niya ang Thessalonica sa una niyang sulat, months old pa lang po ang church na yon.
Months old pa lang sila, hindi pa po sila umaabot ng years. At hindi pa napakaraming taon ang binibilang nila. And yet, sabi po ni Pablo sa kanila, isa sa utos ni Pablo na iniwan niya sa kanila, sa 1 Thessalonians 5:15 ang sabi niya, sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ang paglilingkod ay dapat gayahin ng lahat ng mananampalataya kay Kristo at dapat natin itong gawin tayong lahat. Hindi lang po yung mga mature na, hindi lang yung mga matatagal na sa pananampalataya ang gumagawa nito. Dapat lahat po tayo maglingkod. At kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, huwag po nating isipin kung ano yung makukuha natin. Huwag po nating isipin kung ano yung mapapala natin. Kapag ginawa ko yun, wala naman ako mapapala dyan eh. Wala kang merienda eh. Papagod ka pa. Wala mang love gift. Init-init pa. Iitim ka pa. Ganyan po ba ang paglilingkod na itinuturo sa atin ng Panginoon? Kapag naglingkod po tayo sa mga kapatid, wag po natin, gaya nung sinabi ni Pablo kanina sa Filipos, hindi natin dapat inuunang isipin ang sarili natin, kundi yung pinaglilingkuran natin. Mag-focus tayo dun sa wellness, dun sa well-being ng ating pinaglilingkuran, hindi sa sarili natin. So sa atin pong mga paglilingkod, paano po ba tayo nagiging kawangis ng Panginoong Hesus? Sana po hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon dahil lang baka may masabi si Kuya JL. Wala akong ministry eh. Kung yung mga wala pa pong ministry dito, no? Kung wala pa po kayong malinaw na ministry, sa tingin niyo hindi pa po malinaw sa inyo yung mga ministries na ginagalawan niyo. Pwede po kayo makipag-usap kay Kuya JL at Kuya Jepoy. Pwede niyo pong sabihin kung may naiisip kayong pwedeng gawin na ministry, mapag-uusapan po natin 'yan, no? Kung sa tingin niyo mapaglilingkuran ng mga kapatid sa ganung paraan, mapag-uusapan po natin 'yan. No? So, wag niyo pong papasukin ang isang ministry para lang walang masabi yung ibang mga nakatingin sa inyo. Gawin po natin ang paglilingkod sa mga kapatid with a sincere heart. Baka din po yung iba sa atin ay naglilingkod o nagsiserve in the ministry para lang may utang na loob sa atin in the future yung iba. Paglilingkuran ko si Ate Len para in the future, pag nagka-problema ako, may kakampi ako. Gagawan ko ng mabuti si Vea para sakaling nasa trouble ako in the future, may mahihingan ako agad ng tulong. Hindi po yan investment. No? Hindi po natin ginagamit ang mga kapatid para lang in the future meron tayong mapagkukunan. Ang paglilingkod po natin sa kanila, no strings attached. Kung may gagawin man po ang Diyos, ipagkatiwala po natin yan sa Diyos. Kasi yung mga kapatid natin, hindi po sila ang magre-reward doon sa paglilingkod na ginagawa natin. Ang magre-reward po sa atin ay walang iba, kundi ang Diyos. Kaya wag po nating hingin yung papuri ng iba na pinaglilingkuran natin. Wag nating singilin yung mga kapatid natin na tinutulungan natin o pinaglilingkuran natin in the future. At wag po tayo naglilingkod para lang makilala sa paglilingkod. So yan po yung unang area na makikitaan natin na si Stephen ay tinularan niya ang kanyang Panginoon. He served like his master. Ikalawa po na makikita natin dito sa binasa natin sa Acts, Stephen spoke like his master. Nagsalita po siyang kagaya ng kanyang Panginoon. Ang Panginoong Jesus po, nung siya ay nandito sa earthly ministry niya, very evident po ang wisdom and authority ng Panginoon. Di ba nung iwan pa lang, nung maiwan ng Panginoong Jesus nung siya ay 12 years old, saan po siya natagpuan ng kanyang mga magulang? Sa templo. Kausap niya ay mga religious leaders. At yung mga religious leaders na yon ay manghang-mangha sa karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. And then lalaki ang ating Panginoon in wisdom. Makikita nating nagtuturo siya, nagsasalita siya with authority. Hindi lang siya basta nagkikwento. Kapag may mali, itinutuwid niya yan with authority. Nire-rebuke niya, hindi lang yung mga Pharisees, even yung mga tagasunod niya, sila Pedro, nire-rebuke niya with authority. Nagsasalita po ang Panginoong Jesus with wisdom
and with authority. At doon sa napakahabang speech ni Stephen na binasa natin, makikita natin ang wisdom sa kanyang pagsasalita at ganun din ang authority. Pinakita po ni Stephen sa atin sa kanyang speech na alam niya kung ano ang sinasabi ng kanyang Bible. Kilala niya kung sino yung nilalaman ng scriptures niya. Kaya nakapagsalita din siya tungkol dun sa nilalaman na yun ng scriptures niya. Now, dun po sa 6 verse 10, nakita po natin na hindi talaga kaya ng mga kalaban ni Stephen na patumbahin yung mga arguments na kanyang ibinibigay. Bakit po? Kasi puspos si Stephen ng Holy Spirit at binigyan siya ng Holy Spirit, sabi ng scriptures, ng karunungan. Dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu. Ito po yung isang problema sa amin ngayon. Ako po, hindi po ako exempted dito. Minsan sa aking mga pagsasalita o pagtuturo, hinahaluan ko ito ng logic, hinahaluan ko ng mga bagay na karunungan para sa mundo. Hindi po masama, pero galing ito saan? Sa mundo. So hindi ako mapupuno ng Holy Spirit. Kasi meron akong ibang inilagay sa isipan ko na mapaglalagyan niya sana. Pero si Stephen, ibinigay niya yung sarili niya para mapuno siya ng Holy Spirit. Wala pong halong logic yung sinasabi niya dito na binasa natin kanina. Walang halo ng karunungan ng sanlibutan. Purong galing sa Diyos. Kaya matatawag talaga si Stephen na man of God. At sana yung mga kalalakihan po natin dito ay naisin din itong bagay na ito. No? Hindi po masamang mag-aral ng logic, hindi masamang mag-aral ng philosophy o kung ano-ano pa man. Pero sana hindi po natin ipagpalit yung space na ibibigay natin sa mga bagay na yan doon sa mailalagay sana sa atin ng Holy Spirit. At yan po yung napakagandang evidence na makikita natin dito kay Stephen. Dahil napuno siya ng Holy Spirit, binigyan siya ng Holy Spirit ng karunungan, at yung karunungan na yon hindi makontra-kontra o hindi matalo-talo ng mga kausap niya. Ngayon, dun sa binasa po natin, sinikap ni Stephen na i-refute yung mga akusasyon laban sa kanya. Kasi hindi siya matalo-talo eh. So anong ginawa ng mga kalaban niya? Ginawan siya ng kwento, siniraan siya. Ni-refute niya po itong mga akusasyon na ito. May dalawang akusasyon po kasing binigay sa kanya dun sa verses 13 and 14. Doon niyo po makikita yung accusations. Ang unang accusation po kay Stephen ay nagsasalita siya laban sa templo. At sabi niya, tinuturo daw ni Stephen, nagigibain daw ng Panginoong Jesus ang templo. No, lumang storya na po ito. Doon sa gospel, ito rin po yung sinasabi nila, di ba, laban sa Panginoong Jesus. Nagigibain daw ng Panginoon ang templo. Ngayon, paano po sinagot ni Stephen itong akusasyon na ito? Doon sa verse 44, chapter 7 verse 44, pinakita niya po doon yung kanyang kaalaman doon sa tent of meeting, nung tent of tabernacle pa lang sila sa disyerto. At saka nung nagkaroon na sila ng templo sa pamamagitan po ni Solomon. No, pinakita niyang alam niya itong mga bagay na ito. Pero ano po ang ginawa niya? Hindi niya sinabing hindi ko naman sinabi yan. Ang sinabi po ni Stephen dito sa mga umaakusa sa kanya, mali ang inyong dedication. Mali yung object ng loyalty nyo. Para sa inyo, sagrado yung templo. Para sa inyo, ito yung maipagmamalaki ng faith nyo. Pero hindi yan ang dapat na ipinagmamalaki nyo. Kasi hindi naman nakukulong ng templo na yan ng Diyos. Hindi naman siya na lilimitahan dyan sa templo na yan. Gaya ng sinabi po ni Stephen, ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. At sa kasaysayan nga po nitong mga Hudyong ito, sa 1 Samuel 4 verse 22, mababasa nyo po doon yung unang pag-alis ng kaluwalhatian ng Diyos doon sa kanilang tent of the tabernacle. Yun po yung time ng maagaw ng mga Philistines, yung Ark of the Covenant. At ang sabi dun sa 1 Samuel 4 verse 22, ang glory ng Diyos ay umalis sa kanila. Yan po yung unang mababasa nating pag-alis ng glory of God. Mababasa nyo po ulit yung pag-alis ng glory of God sa Ezekiel chapter 10. Binanggit doon na ang glory ng Diyos ay umalis sa templo.
So umaalis yung glory ng Diyos dun sa mga pinagmamalaki nilang mga tahanan ng Diyos o bahay-sambahan. Pagpasok ng bagong tipan, nasaan ngayon ang glory ng Diyos? Nandun pa rin ba sa templo? Bumalik ba sa templo? Ito po ang isang napakagandang talata na nagpapakita ng glory of God. Sa John chapter 1 verse 14, ang sabi po, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya. We have seen His glory, the glory of the only Son of the Father. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan. Ang mga sinasabi niya, eto na ngayon sa New Testament, yung glory ng Diyos, wala dun sa templo. Nasaan? Na kay Kristo. Paano po natin nasabing na kay Kristo yun? Sa Hebrews chapter 1 verse 3, ito po ang sinabi ng sumulat, sa Kanya, kay Kristo, sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. He is the radiance of the glory of God. Si Kristo. So sa bagong tipan, ang glory ng Diyos, wala dun sa templo. Nandun kay Kristo nagkatawang tao. Pero ano po ang ginawa nila? Ni-reject nila yung radiance ng glory of God. Ni-reject nila ang Panginoong Jesus. Bago po natin iwan itong pag-refute ni Stephen dun sa first accusation sa kanya, maganda pong mag-reflect tayo dun sa katotohanan na yun. No? Pinagmamalaki ng mga Hudyong ito, yung kanilang templo, nandun yung sagradong pagtingin nila dun sa templo. Pero yung glory of God mismo, ni-reject nila. Sana po, pagamat pinapaganda natin ang kapilyang ito, wala po sana doon ang ating loyalty. Hindi po doon ang tinitingnan nating glory of God. Ano man ang ganda ng isang kapilya, ano man ang ganda ng isang programa, ano man ang ganda ng mga pag-aawitan, kahit magagaling pa yung mga tagapagsalita sa harap, kung hindi po si Kristo ang pinapahayag at hindi siya ang napaparangalan, wala po ang presensya niya doon sa lugar na yun. Kahit gaano pa kaganda ang isang kapilya, wala ang presensya ng Diyos sa gitna na yon kung hindi si Kristo ang naitataas. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga tagasunod niya, kung saan merong 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kalagitnaan nila. Kaya kahit saan pa po tayo magtipon, kahit hindi po sa chapel na ito, kung tayo ay nagkakatipon para itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus, para luwalhatiin siya, kung nagtitipon tayo dahil sa kanyang pangalan, hindi dahil sa pangalang Brethren, hindi sa pangalang SRGC, kung nagkakatipon tayo dahil sa kanya, nasa kalagitnaan po natin siya. At tinitiyak niya yan sa mga pagsamba natin, kasama natin siya. Ngayon, ano po yung ikalawang akusasyon na ibinabato kay Stephen? Yung ikalawa ay nagsasalita daw siya laban sa kautusan. He speaks against the law. At sinabi daw niya na ang Panginoong Jesus ay pinapalitan yung mga customs nila sa Israel bilang mga Hudyo. Paano po ito ni-refute ni Stephen? Binanggit niya po sa kanila yung nangyari kay Moises. Nung si Moises ay nandun pa sa bundok at nakuha niya na yung mga kautusan. Ano po ang ginagawa ng mga ninuno nitong mga kausap niya? Ano ang ginagawa nila? Sumusuway sila dun sa kautusan na yun. Sumusuway sila. Kaya para bang ang sagot ni Stephen dito sa akusasyon sa kanya, look who's talking. Kasi nabanggit niya nga po sa kanila doon sa chapter 7 verse 52. Walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Yung nila po doon ay yung mga ancestors nitong kausap niya. Lahat daw ng mga propeta na nagpapahayag tungkol doon sa righteous one, pinapatay nila. Tapos nung dumating na yung righteous one, sila mismo ang pumatay sa kanya. Very fresh pa po ito sa memory nila kasi very recent lang po yung pangyayari ng pagkamatay ng Panginoong Jesus at yung muling pagkabuhay niya. Kaya aware po sila dito sa sinasabing ito ni Stephen.
No? Ang sinasabi niya sa kanila, look who's talking. Sino ba talaga ang sumuway sa utos ng Diyos? Alam niyo po ba, doon sa ginawang hearing ng Panginoong Jesus, at least 18 Jewish laws ang sinuway ng Sanhedrin para lang maipapatay ang Panginoong Jesus. Sino ang Sanhedrin? Sila ang nag-a-uphold ng Jewish laws, ng law of Moses. And yet, para lang mapapatay ang Panginoong Jesus, at least 18 Jewish laws ang sinuway nila. Halimbawa po nung sinuhay nilang kautusan, kailan po nilitis ang Panginoong Jesus? Gabi. Alam niyo po bang illegal yan sa Jewish law? Sa Jewish law, bawal mag-conduct ng mga paglilitis sa gabi. And yet, ginawa nila yon. Kaya binabalik nila kay Stephen, binabalik kayo ni Stephen sa kanila yung akusasyon na ibinabato sa kanya. Ako ang sinasabi niyong sumuway sa kautusan? Natatandaan niyo ba yung ginawa niyo? Pinapatay niyo siya. At doon sa proseso ng pagpapatay niyo sa kanya, ang dami niyong sinuway na kautusan. Kaya nakakatawa po na ina-uphold nila ang kautusan, pero sila pala mismo ay pasaway doon sa ina-uphold nila na kautusan. Kaya nga po sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 2 verse 17, napakaganda po ito mga kapatid. Sabi sa Romans 2:17 to 24, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, kausap po ni Pablo mga Jewish. Sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautusan at pinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Di ba yun po yung nakikita natin, pinagmamalaki nila yung templo, pinagmamalaki nilang tagasunod sila ni Moises at ng kautusan. Verse 18, alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin dahil itinuro ito sa inyo sa kautusan. Ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Ito po ngayon ang rebuke sa kanila ni Pablo. Tinuturuan ninyo ang iba pero bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong wag magnakaw pero kayo mismo ay nagnanakaw. Sinasabi ninyong wag mangalunya pero kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga hindi Hudyo pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos pero ginagawa ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. So ganun po kapangit ang naging image ng Diyos ngayon. Dahil dun sa hindi magandang pamumuhay ng mga Hudyo. Ngayon, bago po natin tawanan itong mga Hudyo na ito, mag-ingat din po tayo kasi baka alam ng mga nasa paligid nating nagbabasa tayo ng Bible, alam nilang nagsisimba tayo every Sunday, nag-aaral tayo ng Biblia, Sunday School, Bible Study. Tapos alam din pala nilang nandaraya ka. Alam din pala nilang chismoso ka o chismosa. Alam nilang nagbabasa ka ng Bible pero ano ang naririnig nila mula sa'yo? Naririnig pala nila ikaw na maruruming salita ang lumalabas sa bibig mo. So, kung ganun po ang ginagawa natin, wala po tayong pinagkaiba dito sa mga Hudyo na ito. Na pinagmamalaki nila na nasa kanila ang kautusan, naiintindihan nila ang kautusan, pero hindi nakikita sa buhay nila yung kautusan na yun. Sana hindi po tayo ma-blame. Sana maging blameless tayo kung paanong naging blameless si Stephen. Yung mga akusasyon sa kanya, tumalbog din lahat. Ngayon, maliban po sa pagsasalita ni Stephen na kagaya ng kanyang Panginoon, nagsalita din siya. Hindi lang po siya nagsalita kagaya ng kanyang Panginoon. Nagsalita din siya tungkol sa kanyang Panginoon. He spoke about his master. At least 2 beses po na binanggit ni Stephen ang kanyang Panginoon dito sa kanyang speech. Yung another prophet like Moses, yun po ay ang kanyang Panginoon. At nung sinasabi niya na po yung krimeng ginawa nitong mga kausap niya,
Tinawag niya ang Panginoong Jesus na the righteous one. No, nakapagsalita si Stephen tungkol sa kanyang master. Actually, maliban po doon, may binanggit pa siyang uh, picture. Dalawang picture ni Kristo dito sa binasa natin. Yung una ay si Joseph at ikalawa ay si Moises. Si Joseph po nung una, di ba? Kasi kung aware po tayo dun sa kwento, nananaginip siya, kaya nga siya tinawag na Joseph the Dreamer. At yung panaginip niya ay nagpakita na yung tatay niya, pati yung mga kapatid niya, luluhod sa kanya. At nainis silang lahat doon. Pati yung tatay niya na paborito siya, pati yung mga kapatid niya, lalong nainis sa kanya. So ano po ang naging resulta nun? Binenta siya ng mga kapatid niya. Binenta nila siya. Hindi nila siya tinanggap, ni-reject nila si Joseph. Binenta siya bilang alipin, dinala siya sa Egypt. The second time around na nagkita-kita sila, tinanggap na nila si Joseph. First time ni-reject nila siya. Second time tinanggap na nila. Sino pa po yung isa? Si Moises. Nung una, pinalakas ng Diyos si Moises sa Egypt. Tapos, nakita niya yung nang-aalipustang Egyptian doon sa kababayan niyang Israelite. Alam niya, aware po siyang Hudyo siya o Israelita siya. Pinatay niya yung Egyptian. Malinaw po doon na nililigtas niya yung kanyang kababayan. Pero ano po ang ginawa ng mga kababayan niya na nakakaalam nitong ginawa niya? Ni-reject siya. Sino ka para humatol sa amin? Papatayin mo rin ba kami gaya ng ginawa mo doon sa taga-Ehipsyo? Ni-reject nila si Moises. Ano ginawa ni Moises? Tumakas siya. Umalis siya. First time na present ni Moises ang sarili niya as a savior to his fellow man, ni-reject siya. Pero nung bumalik na siya, niligtas niya yung kanyang mga kababayan. Pinangunahan niya sila palabas ng Egypt. At yan din po ang mangyayari sa Panginoong Jesus. Natapos na po yung first coming ng Panginoong Jesus. At ano po ang naging bunga ng first coming na yun? Sabi sa John 1:11, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. He came to his own, pero ni-reject nila siya. Si Joseph ni-reject ng family niya. Si Moses ni-reject ng mga kababayan niya. Pero nung bumalik na sila the second time around, tinanggap sila. Ganyan din po ang mangyayari sa susunod na pagbabalik ng Panginoong Hesus. At yan po yung inaabangan natin. No? Kaya nga po, di ba, ito pa rin yung mula nung in-institute ng Panginoong Hesus ang banal na hapunan, ito pa rin po yung ginagawa natin hanggang sa panahon ngayon. More than 2,000 years ago na. Nung in-institute ng Panginoong Hesus ang banal na hapunan, hanggang ngayon ginagawa pa rin natin siya. Nangako ang Panginoon na pagbalik niya, iinom siya ng panibagong inumin kasama natin. Hindi pa po nangyayari yung susunod na pagbabalik niya. Pero sana, nakahanda po tayo dun sa pagbabalik na yon ng Panginoon. At very excited tayo dapat na inaabangan niyang pagbabalik niya yan. No? Ang Panginoong Jesus po kasi, itong scriptures na hawak natin, na inaaral natin, from Genesis to Revelations, yan po ay naglalaman tungkol sa Panginoong Jesus. Tungkol po yan sa Kanya. So paano po tayo makakapagsalita gaya ng master natin kung hindi natin alam yung mga sinasabi niya? Paano tayo makakapagsalita kung hindi natin alam na tinuro niya pala ito, na sinabi niya pala yun? Kung hindi po natin binabasa, lalo na yung mga gospels na nagpapakita ng kanyang ministry sa Revelations, yung mga pagalit niya sa churches, kung hindi po natin binabasa yung mga sinabi niya, paano po tayo makakapagsalitang kagaya niya? At paano po tayo makakapagsalita tungkol sa Kanya kung hindi natin siya kilala? Kung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, head knowledge lang po yung makikwento natin tungkol sa Kanya. Hindi po tayo nagkukwento na may relasyon talaga tayo with Jesus. At yun po yung mahalaga. At kung meron na po kayong relasyon sa Panginoong Jesus, hindi po kayo dapat tumigil sa pagkilala sa Kanya. Si Pablo po, sa dami na po ng inilago niya sa pananampalataya, ito pa rin po ang desire niya. Sa Philippians chapter 3 verse 8, ang sabi ni Pablo, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon.
Yun yung pinaka-importante para sa kanya, ang makilala ang kanyang Panginoong Hesus. No, hindi yung kung ano-ano pa man. Ito na yung pinakamahalaga para kay Pablo. So Stephen served like his master. He spoke like his master. Panghuli, he died like his master. Si Esteban ay namatay kagaya ng kanyang Panginoon. Alam niyo po kung paano trinato ang Panginoong Hesus. Ganon din nila trinato si Esteban. At hindi po dapat yan surprising sa mga tagusunod ng Panginoong Hesus. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 18 to 21, sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, tandaan nyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo, na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. So Stephen suffered like his master. He was rejected like his master. Kung babasahin nga po natin, kung i-compare natin yung nangyari sa Panginoong Jesus at kay Esteban, at least sa akin pong pag-aaral, at least 5 ang nakita kong pagkakaparehas nila sa pagkamatay. Una, nung sila po ay nilitis, may 3 po tayong makikitang pagkakaparehas. Parehas po silang ginamitan ng mga false witnesses. Naghanap yung mga kalaban nila ng mga false witnesses para lang idiin sila. Yun po yung una. Ikalawa, parehas po silang nagsalita tungkol sa Son of Man. Pero si Stephen dito, merong konting change dun sa sinabi niya. Yung sa Panginoong Jesus kasi future pa eh. Pero kay Stephen dito, nakikita niya na. Kaya yung response nitong mga nakikinig sa kanya, makikita niyo po mamaya kung ano. Sabi ni Stephen, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. And very familiar po itong kausap niya dito sa sinabi ni Stephen. Bakit? Sinabi po ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 22 verse 69, dun sa naglilitis din sa kanya, ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Yan po yung ikalawang pagkakaparehas nila. At ano po yung naging reaction nitong mga ano po yung naging reaction nitong mga nakapakinig sa kanila? Yung kay Stephen, parang nabaliw po yung mga nag-aakusa sa kanya. Sabi, sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi daw marinig yung sinasabi ni Stephen at kinaladkad na siya para patayin. Sa Panginoong Jesus, nung narinig po siyang sinabi yung mga bagay na yun, ano po yung ginawa ng chief priest? Pinunit niya yung kanyang damit. Tapos sinabi niya, wala na tayong kailangan pang ebidensya. So, naghanap sila ng false witnesses para idiin itong dalawa. Parehas silang nagsalita in reference to the Son of Man. Ang Panginoong Jesus din po yun. Ikatlo, matindi po yung reaction ng mga nakapakinig nun sa kanila. Pang-apat na pagkakatulad nila, doon na po sa lugar kung saan sila mamamatay. Kung familiar po kayo sa 7 last words, 2 po doon ang kaparehas ng nangyari kay Stephen. Sabi ni Stephen, kinausap niya ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Sabi doon sa isa sa 7 last words, sabi ng Panginoong Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Tapos sinabi din ni Stephen, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. Sabi ng Panginoong Jesus, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Sa kanyang kamatayan, naging katulad o kawangis niya ang Panginoong Jesus. Ito po actually yung gusto ring gawin ni Pablo, pero wala po tayong mabasa sa scriptures na nagawa nga ito ni Pablo. No wonder kasi siya yung pumirma ng pagkamatay ni Stephen eh. Andun si Pablo pero unbeliever pa siya noon. Pero nasaksihan niya itong mga ito. At nakita niya na si Stephen
na first Christian martyr ay namatay kagaya ni Kristo. Ngayon, mga kapatid, hindi ko po sinasabi na after nitong service, lalabas tayo, maghahanap tayo ng pwedeng pumatay sa atin. Ano? Huwag niyo pong gagawin yun. Hindi po suicidal ang Christianity. Hindi po tayo suicidal. Pero, yung mga pumatay kay La Pablo, yung mga pumatay kay La Esteban, at sa iba pang Christian martyrs, pinatay po sila, hindi dahil prinovoke nila yung mga taong yun, kundi dahil nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Kahit kaharap na nila yung kamatayan, hindi nila yon tinakbuhan. Yan po sila. Paano po kaya kapag dumating na ang China dito? Nagsumbong na si Alice Guo doon. Baka bumalik dito may kasama siyang restback. At pag nangyari po yun, baka maging communism na tayo. Bawal na itong mga ganitong pagtitipon. Pag nahuli ka, ipapadenay sa'yo si Kristo. Ano kaya magiging reaction mo doon? Actually, alam niyo po mga kapatid, hindi naman natin kailangang umabot doon sa usapin ng pagkamatay para sa Panginoong Hesus. Kasi yung buhay mo pa lang, kumusta ba? Baka ayaw mo ngang mapaso ng araw yung balat mo doon sa paglilingkod. Tapos, mamamatay ka para sa Panginoon? Ayaw mo ngang napapagod o nahihirapan? Mas gusto mo pang mag-relax na lang sa bahay kaysa gumawa sa ministry? Tapos, mamamatay ka para sa Panginoon? Diba? Kumusta po yung paggamit natin sa buhay at sa oras at sa lakas natin? Nagagamit po ba ito ng Panginoon? Huwag na nating sabihin mamamatay tayo para sa Panginoon. Sana kaya nating sabihin nabubuhay tayo para sa Panginoon. Hindi nyo po kailangan magstay dito sa chapel na ito for 24 hours. Kung kayo po ay may trabaho, huwag nyo pong ihiwalay yung trabaho nyo sa pagiging Kristiyano nyo. Magtrabaho po kayo sa pangalan ng Panginoon. Kung kayo ay nag-aaral, huwag niyong alisin yung pagkakristyano niyo sa pag-aaral niyo. Mag-aaral kayo para sa Panginoon. Gaya po ng sinabi ni Pablo, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. No, hindi lang po yung hintayin na lang natin yung chance na tututukan tayo ng baril at sasabihin nating mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga po sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabi din po ni Pablo, gaya po nung sinabi ko sa inyo kanina, inaasam niya po yung nangyari kay Stephen na nasaksihan niya na mangyari din sa kanya. Ang sabi niya po sa Philippians 3:10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makibahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Hindi pa po mananampalataya si Pablo nung nakita niya yung pagkamartir ni Stephen. Pero napakalaki ng impact nun sa buhay niya to the point na kahit na siya ay marami ng churches na plant, yun pa rin yung desire niya, ang maging kawangis ni Kristo, ang maging katulad niya hanggang dun sa kanyang kamatayan. Bilang konklusyon mga kapatid, ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, lahat ng ginagawa nating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakadesign para maging kawangis natin si Kristo. Kahit po yung pag-alala natin sa banal na hapunan, kaya natin siya inaalala para alam natin kung ano yung nangyari sa Panginoon, ano yung mga mahahalaga para sa Kanya, at nang sa gayon maging katulad natin siya. Sa ganong paraan, binabago po tayo ng Panginoon para maging kawangis natin siya. Diba, ang vision po ng SRGC, growing together in Christ-likeness. Hindi po mahalaga kung konti-konti lang yung nilalago nyo, kung konti lang yung itinatangkad nyo sa spiritual growth nyo. O kung malaki man yan, hindi po yung laki ng growth ang pinag-uusapan dito, kundi yung paglago. Ang mahalaga, lahat po tayo ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Sana wala pong stagnant, sana walang paurong. Lahat tayo lumalaki, lumalago in spiritual life, na mas nakikilala pa ang Panginoon, mas nagiging kawangis pa natin siya. At sana nga maging kawangis tayo ng ating Panginoon
sa ating paglilingkod, sa ating pagsasalita, at kahit sa ating kamatayan. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid.